Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga 4G sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa Bukos ng Bansa. Sa pinakamalawak. First Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napikuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, kag mga bahin sa kabisayang nagkatulad, mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch, Martes, Hunyo 24, tuwing 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinanan. Talisay City, Negros Occidental naka-record na sa unang kaso sa Mpox. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bangkay sang lalaki na sapuan sa Lapus. Earthquake drill ginhiwat sa Kapitolyo. Iloilo Provincial Government nag-turnover sang 10 classroom sa mga nasunugan kag remote schools. DA Western Visayas Regional Soil Laboratory ginpatpat ang mga benepisyo sa pag-avail sa libre nga soil testing. Hulig sa mga LGU sa paghiwat sang soil analysis, ginapasalamatan sang Regional Soils Laboratory 6. Sobra 1,600 ka DSWD social pensioners sa Kalinog, Iloilo nagbaton sa stipend para sa second quarter ng 2025. Mga recycled bags himo sa campaign materials mahimo na nga mabakal suno sa GSO. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kinumpirma ni Mayor Neil Lezares nga nakabalhag na sang labing unang kaso sa monkeypox sa Talisay City, Negros Occidental ang pasyente ang nagapaayo kag nagapabilin sa estable nga kondisyon panayon nga ginabantayan kag ginatagan sang nagakaigo nga serbisyo medikal. Ang city government ang nagpatuman na sang contact tracing kag tanan nga health protocols para malikawan ang posible nga paglaton-laton sini ininganyo sang alkalde ang publiko nga magpabilin nga kalmado kag ginpasiguro nga nakahanda ang lokal nga panguluhan sa pagdumala sang sitwasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bangkay sa isa ka lalaki nga nagalutaw sa Barangay Rizal, Lapus Sur, Lapus, Iloilo City. Ginkilalang biktima nga si Arnold de Gracia sa 61 anyos nga residente sa Barangay Progreso, Lapus. Na-identify ang biktima sa iya mga kakilala na ibaluan na sa panang bangkay ni Arnold sa isa ka nagpamunit sa dagat. Ginapatihan sa mga residente nga nalumusin ni samtang nagalangoy sa Iloilo River. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, earthquake drill giniwat sa Kapitolyo. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. May magnitude 6.9 nga linog na na-eksperyensyahan sa Iloilo inyang senaryo sa giniwat nga earthquake drill sa Iloilo Provincial Capitol. Sa kabasugon sang pagtayo, may mga nag-collapse na building kaya may mga natrap na tao sa ibabaw sang panalgaan. Nagpatigayon sang rescue ang pila ka grupo ka pa ng Bureau of Fire Protection kag pila ka personal sang PDRRMO. Ginpahayag ni Dr. Alfonso Baldonado, safety officer sa giniwat na drill. Importante ang paghiwat sa drill para mapataas ang awareness sa mga empleyado kag mangin alerto sila sa emerhensya kasubong sang linog. Kumpara sa nagdigan nga tuig, may pinaman ka twist ang mga senaryo subong. Halimbawa na lamang sa rescue nga ginpaagi sa lubid ng pasyente. May rapiling man ginpakita sa drill. Sa marason nga tuig, mas nauman pa masangkad nga pagpanghanda sa drill dugang pa sa PDRRMO.
Nagserve naman ng miyembro sa evaluation team ng BFP, DILG, OCD na nagpanilag kang naghatag sa rekomendasyon pagkatapos ang drill. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Government nag-turnover sa 10 classroom sa mga nasunugan kag remote schools. Detalye ang balita sa report ni Marian Grace Araniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nag-turnover sa 10 classrooms ang Iloilo Provincial Government sa mga nasunugan kag underserved nga mga bulutmuan sa probinsya. 21 ka 10 type makeshift classrooms ang turnover sa provincial government sa pagpanguna ni Iloilo Governor Arthur de Pasar Jr. sa tatlo ka pampubliko nga bulutmuan nga nagakinahanglan sa insigida nga infrastructure projects. Pulo ka unit ang gibatas sa Alingodia National Comprehensive High School matapos ang nagduntad nga sunog sining karon lang. 9 ka unit naman sa Ardimel National High School sa Ahoy nga nag-eksperyensya sa classroom shortages kag 2 ka unit sa Leonora S. Lapanta National High School Extension sa San Miguel nga nagabatas sa geographically isolated learners. Kada classroom modular, weather-resistant, kag climate-adapted nga may elevated ceilings, thermal insulation, electric fan mounts, kag lighting provisions. Ang makeshift classrooms isa sa inobasyon nga gin-develop sa Provincial School Board kag nadesisyonan matapos ang ginhiwa nga konsultasyon, site inspections kag pagplano kung sa diin, inspirasyon suni ang emergency tents nga ginusar sa Philippine Red Cross kag UNICEF. Antes pa man turnover gipadalam sa field test sa Iloilo Provincial Capital Grounds humaling Pebrero agud ma-assess ang kapag-on kontra hangin, ulan kag init sang units. Magluwas sa magasebre nga units bilang 10 classrooms, mausar man ini bilang evacuation center kung kinahanglanon. Ang inisyatibo ang kabahin sa bulig eskwela sa probinsya o Best Province nga nagaangkla sa commitment sa gobyerno probinsyal sa isa ka inclusive at resilient ka edukasyon sa idalong sang More Progress Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inainganyo sa Department of Agriculture Western Visayas ang tanan ng mga mangunguma sa reyon nga ipaydalom sa soil analysis ang ilang mga duta sa usapang agrikultura ginpatpat ni Baby Lou Magdaog Chief sa Regional Soils Laboratories and Western Visayas ang pila ka benepisyo ng pagpaydalom sa duta sa soil analysis. Suno kay Magdaog mahimo makatipid ang isa ka mangunguma kung magpa-analyze ini sa duta bungod pinaagi sa soil analysis may baluan kung anugid ang kinahanglanon nga nutrisyon. Kagabulo sang duta patag niya sandig sa panaysayan sa mga mangunguma sa una, bisan ano lang nga abonong ila nabutang bisan wala na tumod kung ano gid man ang kinahanglanon nga nutrisyon sang ila duta. Ginpatag man ni Magdaog nga ang pagpinagusto sa pagbutang sang abono magaresulta sa over-fertilization kag soil degradation nga mas nagapa-acidic pagit sang duta. Pinagi sa soil analysis may baluan kung ano gid ang kinahanglanon nga nutrisyon sang tanom kag amo lang na ang dapat ihatag sa mangunguma. Patag pa ni Magdaog halos tanan nga serbisyo sang ila laboratorio ang libre nga ginatanyag sa mga mangunguma. Samtang libre pa ginainganyo ni Magdaog ang mga mangunguma nga magpatest ng samples sang ila mga duta. Ginapasalamatan naman sa Regional Soils Laboratory sa Department of Agriculture Western Visayas ang dako nga bulig sa mga lokal nga panguluhan sa ila operasyon. Suno kay Baby Lou Magdaog Chief sang Regional Soils Laboratory 6, iya ginapresyar ang mga LGUs nga nagaserbe at tulay sa ila opisina sa pagserbisyo sa mga mangunguma. Suno kay Magdaog ang mga lokal nga panguluhan ang nagagiya sa mga mangunguma sa soil sampling. Kag sila man ang nagadala sa mga samples kag ini sa ila laboratorio dugang pa ni Magdaog may mga tion nga ginatagan sang kits sa mga lokal nga panguluhan nga amo naman ang ginagamit para matagan gilayon sang rekomendasyon ang mga mangunguma. Masobra 1,600 ka DSWD social pensioner sa Kalinog nagbaton sa stipend para sa second quarter sang 2025. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Araniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nakabatong sa ila stipend para sa ikaduhang quarter sa 2025 ang 1,615 ka mga social pensioner sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Kalinog, Iloilo. Naglabo sa masobra 4.8 million pesos na stipend ang ginrelease ang ahensya sining karon lang. Ang mga benepisyaryo gikan sa 30 ka barangay sa Kalinog kag kada isa sa ila nagbatong sa 3,000 pesos o 1,000 pesos kada bulan. Ang Shock Pen Program isa ka programa sa gobyerno nga nagahatag sa bulig sa mga kwalipikado nga mga tigulang nga nagaedad 60 anyos pasaka nga maluya, masakiton, disabled kag wala sang pensyon aron makabakas ang ila pagkaon, bulong kag esensyal nga ganastuson. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Mga recycled bags himo sa campaign materials. Mahimo na nga mabakal suno sa GSO. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Available na mga recycled bags ngayon mo sa gintang tipon nga campaign material sa nadigad nga eleksyon. Sa interview sa Iloilo Morning Program kay Engineer Neil Ravenna, Head sa General Services Office ng Iloilo City Government, ginpahayag sini nga mga bags sa nagikan sa ginaban pa 4 katonelada nga campaign materials nga ilan na hapot pagkatapos ang election period. Dugang pa sini nga uniformly made. Ang mga bags sa diin wala ginapakita ang litrato o pungalan sa mga kandidato. Nagdugang man sang sewing machine ng GSO para sa anong gamamanog tayo isang bag sa Kalahunan area. Nagabilis ang 60 tugtog 80 pesos ang bag. Depende sa kada poon kay mahimo ka bakal sa opisina sa Solid Waste Management Office sa 5th floor sa Iloilo City Hall. Ang mga bags ang pwede ginangin alternatibo nga sulodlan sa pagpangumpra sa merkado publiko agon malikawan ang pag-usar sang ordinary nga plastic. Suno kay Ravenna para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, ginasalakay sa Philippine Drug Enforcement Agency ang isa ka drug den sa Barangay 3, Kabangkalan City, Negros Occidental. Arestado sa operasyon si alias Sherwin, 44 anyos, kagamong nagamintinar sang drug den kag sanday Rex kag alias Vincent, lunsay mga residente sang Kabangkalan City. 16 grams ang shabungan ng kabalor sang 108,000 pesos kag mga kagamitan sa patsasyon ang nakumpiska sang kapulisan. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sang mga nadakpan. Arestado sang Capiz Police Provincial Office Intelligence Unit ang isa ka lalaki matapos makuhaan sang granada kag mga bala matapos sa ginpatigayon nga operasyon sa Barangay Dayaw, Rojas City, Capiz. Ang suspect ginkilala nga si alias Janelle, 28 anyos, kag residente sang nainambitan nga lugar. Sa gahom sa duha ka search warrant, gin-raid sang kapulisan ang balay sang suspect nga na-recover ang 4 ka live cartridges ng caliber .45 kag isa ka hand grenade. Ang madinalabon nga operasyon ang ginsuportahan man sang Rojas Component City Police Station kag Provincial Explosive K9 Unit sang Capiz. Suno kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Liga ang nasambit nga accomplishment resulta sang mabaskog nga kolaborasyon sa kapulisan kag komunidad sa kampanya kontra loose firearms. Sa pagka-aresto sang suspect, kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o ng Comprehensive Firearms and Regulation Act kag Republic Act 9516 ang iya pag-aatubangon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:22 sa hapon. Radyo Pilipinas. Tipong nga balita sa PBS Radio Pilipinas sa Iloilo News Team, Martes, 24 tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo